Emerito ng ating diocese, Bishop Leo Drona, sa mga kapatid nating pari, sa pamunuan ng ating Vicario General, Father Rico, kasama ang ating mga Episcopal Vicars sa ating iba't ibang distrito, si Father Eugene, Father Cedro, Father Emil, at Father Kap, mga kapatid na pari mula sa iba't ibang kongregasyon na nagulong sa ating diocese. Kayong lahat na mga nagtalaga ng sarili sa panlilingkod, mga consecrated men and women na narito rin sa ating diocese. Kayong lahat na mahal ng ating Panginoon Diyos, isa po mapagpala at magandang umaga sa inyo lahat. Ang ating pinagdiriwang ay ang tinatawag o tinatawag Christian Mass. Dalawang salita kaagaran, Christian at Misa. Ang Chrisma ay galing sa salitang Griego, Chrisma, o Miron. Ito ay tumatanguri sa langis o mga langis na binabasbasan at itinatalaga para sa pagbabasbas. Itong ating isasagawa ay ang pagtatalaga o pagbabasbas ng mga langis na ginagamit natin sa ating mga sakramento. Mga langis na sumisimbolo at sumasagisa sa pagpapabanal ng Diyos. A physical representation of having the gift of the Holy Spirit. Sabi ni San Cyrilo ng Jerusalem, we are anointed with the holy anointing oil of God. Ang pangalawang salita ay Misa. Hinamon din naman sa salitang Eucharistia, Griego, kung saan ang kahulugan lamang ay pagpapasalamat. At bawat misa para sa atin ay isang pag-alala sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya't bawat misa ay pagpasalamat sa gawa ito ng kaligtasan. So mga kapatid, we're celebrating the Christian Mass. We are celebrating a thanksgiving. Para saan? Para sa gawa ng pagpapabanal. We are celebrating the thanksgiving for the anointing given by God. Kaya nga, tatlong bagay lang po ang nais ko sanang maipahayag at mapagbilaya natin. At ito ay ang pagpapasalamat. Because every Mass is a thanksgiving. We now give thanks as the people of God, first and foremost to God the Almighty. For His goodness knows no end. Ang buo nating pagdiriwang ng mga mahal na araw ay pagdiriwang ng pag-alala ng kaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus, which is perpetuated to us as a church through the sacraments, but most especially through the celebration of the Holy Eucharist. Ang Diyos ang siyang nagpapabanal. Ang Diyos ang siyang tumatawag sa lahat para makiisa sa gawang kabanalan. It is Christ who chooses. It is to Christ to whom we are configured in a special and unique manner. Tayong lahat at sa natatanging paraan ang nakapatid nating mga pari, pastore ng Mobis at sa katisismo ng Simbahan Katolika ay patuloy na pinapaalala ang katotohanan ito. Sa Panginoong pumili, sa Panginoong nagpapabanal, ang misa ito ay iniaalay bilang ating pagpapasalamat sa gawa at gawin ito. Pangalawa, ang misa ito ay pagpapasalamat sa mga
inortinahan natin mga kapatid na naglilingkod sa simbahan to our ordained ministers, my brother priests, thank you. Thank you for responding to God's call, for choosing to commit yourselves to participate in the priesthood of our Lord Jesus Christ, the only High Priest. Salamat mga kapatid na pare para sa patuloy ninyong pagnanais, tuloy ninyong pagsusumikap na pag-aalay ng inyong mga sarili sa ating pagkapari na hinihingi nga sa inyo at sa akin ang pang-araw-araw na pag-aalay ng sarili at pagbibigay ng sarili. Salamat mga kapatid na pare. Damang-dama ng ating bayan ang inyong pagbibigay ng mga sarili sa inyong paglilingkod sa ating mga simbahan, sa ating mga parokya, sa ating mga sambayanan. Salamat mga kapatid na pare. Salamat din sa inyong pagsunod. Thank you for obeying. First, our God. Second, our church. And third, your bishop. No matter the differences of opinion and preferences, you still obey. And in spite of the imperfections of your bishop. Salamat mga kapatid na pare. Alam ko minsan hindi ito ang madali sapagkat minsan ang tingin natin mahigit na tama, mahigit na mabuti. Ngunit dala ng pangako ng pagsunod, ginagawa at ginagawi pa rin ninyo ang pagsunod sa inyong obispo. We are thankful that we are not perfect because only then do we each realize we have need for God's grace, God's guidance, and God's constant forgiveness. We need each other, brother priests. Taos-puso ko magpasalamat ko ngayon sa masigasig at masipag na pagsusumikap ng ating komisyon para sa mga pare upang mas mapalalim, mas mapatibay ang ating mga kapatiran, ang ating pagsasamahan, ang ating pagtutunan at ang ating pag-uunawaan bilang mga pare. Because at the end, we are brothers. And if there is one who would help us, it must be our brother. Ang pangatlo, ang ating pagdiriwang ng misa ito'y isa ding pagpapasalamat sa bayan ng Diyos. To you, our people, the people of God, our brothers and sisters in Christ, in whom we share the common priesthood through the sacrament of baptism. Mga kapatid, hindi kami higit sa inyo. Kami kapatid ninyo, kaisa sa dalal na bigay ng sakramento ng binyan. Pare-pareho tayo, hinirang ng Diyos sa kabanalan. We were all consecrated through the sacrament of baptism to participate in Christ's mission as priest, prophet, and king. Kaisa namin kayo, hindi sa ibaba, hindi sa tabi, kundi aming kasama sa gawin ng pagdadala ng mabuting balita sa mundo, sa pagpapakabanal sa sanglilikha ng Diyos. Thank you, bayan ng Diyos, for always being there, for being faithful to your call and mission. Thank you for helping us in trying to become the one community of Christ in this world. Thank you for journeying with us. Thank you for respecting us in spite of us. And thank you for supporting us in our communities. Salamat po, bayan ng Diyos, sapagkat kung wala kayo, wala din aming kakayanan upang lubusan makapaglingkod at madala ang kamalalang dala
people of God, continue to be sanctified, continue to sanctify, and continue to bring the message of God's love in this world. At bilang panghuli, ang minamahal, alam naman natin jubileo ng pag-asa. And in the encyclical of Pope Benedict XVI, Spes Salvi, he said, "The one who has hope lives differently." Nais ko sanang ipaalala sa atin ito, bayan ng Diyos. Tayong tinawag sa buhay ng kabanalan, na kung tunay tayong namumuhay sa katotohanan ng pag-asa, ang kapatid Sipilan, ito ay dapat nakikita sa ating pamumuhay. Keep on holding on to hope in Christ. Keep on sharing the hope that Christ has given us. At itong mga mahal na araw na ito, naman po, dahil natin ito, ating ipamahagi ang pag-asa ito sa iba. Gawin natin